Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. On today's vlog ni Payong Kaibigan ay pag-uusapan po natin yung pinaka-latest na guidelines na ipapatupad po ng ating Bureau of Immigration sa Pilipinas. Simula po ito or effective September 3, 2023 para po sa mga international bound Filipino passengers. So yun, yung mga paalis po ng Pilipinas. Ito pong new set of guidelines ay dinevelop po ng IACAT, yung Interagency Council Against Trafficking. Para at least, di ba, ma-minimize po, maiwasan or makontrol yung marami pong Pilipino na nabibiktima po o napapahamak abroad dahil po sa issue or kaso po ng illegal trafficking. And for the sake of this video, para hindi na rin po magulo, ay mag-focus po tayo sa mga requirements para sa ating mga kababayang OFW. At ito po ay mahahati sa tatlo. Una po para sa mga newly hired, pangalawa po para sa mga direct hires, at syempre para po sa karamihan, yung pangatlo naman po ay para sa mga balik manggagawa. Okay? At kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to click that subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong nauna every time na may bagong upload na video si Payong Kaibigan. So yung first item po ay para sa mga OFWs departing or yung paalis po for the first time. Di ba mga first timers, lahat naman po tayo ay nagdaan sa first timers, di ba? Bago po tayo naging balik manggagawa. Okay? Pag-usapan natin yung basic travel documents. At ang pinaka-importante po dito ay yung ating passport. And ang requirement po sa passport ay dapat po ito valid, di ba? At least 6 months from the date of departure. So, explain po natin yung 6 months na yan. But let's say, just for example, kayo po ay paalis sa Pilipinas September 3, 2023. Kung ang inyong pong passport ay mag-expire po December din, 2023, ay hindi na po kayo papayagan yan ng ating immigration na makaalis. Okay? Number 2 po, dapat hawak po natin at may pakita po natin na meron po tayong valid na employment visa or work permit or anumang dokumento na kahintulad nito. Okay? Siyempre, dapat po meron na po tayong boarding pass. And next one is yung OEC, yung Overseas Employment Certificate. Okay? And then, e-receipt or electronic receipt or OFW clearance. Pag sinabi pong or, so any of those, di ba? Hindi naman po sinabi na and, ganon, di ba? Next one is po, dapat din dala po natin yung ating employment contract, di ba? And then, visa usage undertaking or manpower request if applicable. Okay? Number 2 po, para naman po sa mga direct hire. So, ano po ibig sabihin ng direct hire? Ito po yung mga OFW na hindi po dumaan, di ba, sa mga recruitment agencies or sa mga consultancy firms, or wala po talaga siya mga intermediaries, di ba? Yung diretsyo po siya. Okay? So, ganun din po, yung basic travel documents ay passport ulit, valid at least 6 months from the date of departure, and then yung valid work visa or work permit or any equivalent document, boarding pass, and OEC, electronic receipt or valid OFW clearance, di ba? So, parang isipin natin, medyo madali na lamang po yung mga requirements, di ba, ngayon. At syempre, next one ay ito po, marami po dito ang pasok sa kategoryang ito, yung mga balik manggagawa. So, i-define po muna natin kung ano po ang ibig sabihin ng balik manggagawa dito sa guidelines na ipinalabas po nila. Balik manggagawa is an OFW who has served or is serving their employment contract and is una po, returning to the same employer and the same job site. Okay? Very self-explanatory na po yan, guys, diba? Pangalawa po, returning to the same employer and in a new job site. Pangatlo, an OFW who has started employment with a new employer and is returning to the said employer. Yung kagaya ko po, diba? Yung lumipat ako ng employer dito sa Saudi Arabia. So, nung bumalik po ako, from the Philippines, ay yun po, parang balik manggagawa pa rin naman po ako. So, ito po yung mga requirements na hahanapin po sa atin. Dapat sa immigration, di ba? Basic travel documents, passport, valid at least 6 months from the date of departure. And then, valid employment visa or work permit or any equivalent document. Next one
is yung boarding pass. Syempre, the usual OFW clearance or OEC. So wala pa pong nababanggit po talaga na OFW pass. Kasi alam naman po natin na yung DMW mobile app at yung OFW pass na yan ay hindi pa po siya fully operational or functional. Okay? Kaya pwede pa rin po natin gamitin yung traditional natin na OEC or OEC exemption na nakukuha po natin sa website ng POPSBAM or DMW online services. And syempre may nakalagay pa po dito. Pwede rin po tayong hanapan, 'di ba, ng proof of employment. Patunay po, 'di ba, ng ating pagtatrabaho. So example po ng mga proof of employment na pwede pong hanapin sa atin ay yung pong mga Certificate of Employment or COE, valid company ID, or yung mga recent natin na payslip, di ba? So yun lamang po para sa mga balik manggagawa. Next one, ito po yung mga special case naman para sa mga OFW, di ba? Na returning pa rin sa same employer, umuwi po sa Pilipinas, pero nagbakasyon po sila muna, let's say just for example, sa Thailand, or sa Hong Kong, or sa Malaysia. So ano po yung magiging treatment sa kanila kapag lumabas po sila na ganon? So they will be treated as parang tourist, di ba? So yun po yung sinabi po dito. If the OFW will travel to other country or countries for tourism, but will return to the Philippines before proceeding to his or her job site, the OFW shall undergo the usual immigration inspection for tourist travelers. At syempre, hahanapin din po siya ng basic travel documents kagaya ng passport, valid visa, boarding pass, confirmed return or round trip na ticket. Okay? Pero may iba din pong OFW na babalik pa rin naman po sa kanilang dating employer pero nagbakasyon po sa Pilipinas. Pero unlike po doon sa kanina, nung nagbakasyon, let's say nagbakasyon po sila sa Hong Kong, hindi na po sila babalik po sa Pilipinas, kundi from Hong Kong ay didiretso na po sila doon sa kanilang bansa na pinagtatrabahuhan. So ganito rin naman po yung magiging treatment para sa kanila. If the OFW will travel to other country or countries for tourism, but will proceed directly, didiretso na po siya to his or her job site, kailangan po ng valid OEC kapag siya po ay lalabas na niya ng Pilipinas. And then, on top of that, hahanapan din po siya ng basic travel documents kagaya ng passport, valid visa, boarding pass, and valid OEC. So, sa mga kaganapan pong ganito guys, wag po nating unahin, 'di ba, yung ating wag po tayong matakot, 'di ba? At wag po tayong mag-comment agad-agad ng kung ano-ano. So, andito po kami, marami naman po kami dito na mag-explain po sa inyo na wag po kayong kabahan. Para po sa mga OFW, ay ganun pa rin po halos yung mga requirements na hahanapin nila. Yung medyo naging mahigpit po ngayon ay yun pong para sa mga tourist, di ba? Yung mga tourist travelers, di ba? And para po sa mga nagtatanong about e-travel, di ba? May mga nagsasabi kasi na kami nakabalik naman po kami ng bansa namin pinagtatrabahuan, hindi naman po hinanap yung e-travel. Pero kung ako po yung inyong tatanungin, diba, dahil wala naman po sinabi yung ating Bureau of Immigration na tatanggalin na po yung e-travel, might as well po mag-register pa rin po tayo sa e-travel 72 hours or 3 days before our departure kung tayo po ay paalis sa Pilipinas. Wala naman pong mawawala sa inyo dyan, diba? Ang importante po, may QR code na po kayong dala or na-generate sa etravel.gov.ph before po kayo pumunta sa airport dyan sa Pilipinas. Okay? So yun lamang po yung ating quick update on today's vlog ni Payong Kaibigan. Medyo busy lang po talaga tayo. Sobrang busy po talaga tayo sa work. Kaya medyo hindi po tayo nakapag-upload for the past few days. Pero syempre ito po, dahil medyo importanteng update po ito, ay ginawan po natin ng update po para sa inyo. Okay? Maraming pong salamat guys. Always stay safe and God bless. Ready.